Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Pag-usapan po natin itong sinasabing hot issue sa ngayon, itong kudeta sa Senado. Opo, may kudeta din sa Senado. Hindi lang sa Malacanang, hindi lang sa House. Ano po kaya ang dahilan na gustong palitan? May mga nagsusulong po na gustong alisin sa pwesto at palitan itong si Senate President Mig Zubiri. Bakit po? Well, ako para sa akin itong mga latest na nangyayari, itong tungkol sa tsa-tsa, yung pakikipag-away ng Senado sa House of Representatives tungkol dito sa People's Initiative, sa charter change, at lately nga po, itong kapalpakang ginawa ni Mig Zubiri tungkol dito sa hindi niya pagpirma. Although pinirmahan niya ngayon, hindi niya pagpirma agad dito sa subpina para kay Kibuloy. Na ayan tuloy, maaaring nakatakas, sabi ng iba, nagtatago lang dito sa loob ng Pilipinas. Whatever. Kumbaga, ngayon pinirmahan na niya. Pero kung nakatakas po itong Kibuloy, what's the point? Wala nang halaga, walang saysay, walang anin pa yung damo kung nakatakas na yung kabayo. Ngayon pinirmahan because of the pressure. Nape-pressure siya ng taong bayan at ni Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros lang ang nagpe-pressure sa kanya. Kasi yung mga ibang senador na walang kwenta, pabor. Baka nga sila nag-uusap-usap na huwag pirmahan. Nang sa ganon, makapagtago itong si Kibuloy. Baka may bunker na dyan sa ilalim ng Glory Mountain, ano? Kagaya ng mga napapanood natin sa ilang mga archaeological activities ng mga historical mga archaeologists na mga natuklas sa mga bunkers, mga cities underground. Mapera si Kibuloy Maaring nandiyan lang yan sa ilalim ng lupa. Nasa ilalim ng lupa. Hindi pa dumiretso hanggang kaila-ilaliman. Kung totoo man na nandiyan sa kailaliman ng lupa ang impyerno, dumiretso na siya dun. So ngayon, itong napapalayo na naman ako Ito nga, yung may balibalita kasi na gustong patalsikin sa pwesto bilang Senate President itong si Zubiri dahil dito sa mga kapalpakan. Ngayon, saan po ba ang tanong kasi, saan manggagaling ang kudeta, ang pagpapatalsik, ang move na pagpapatalsik at pagpapalit? Di ba dapat manggagaling yun mismo sa loob ng Senado, yung mga hindi na pabor? Pero ang nakapagtataka kasi, wala sa mga senador ang gustong pumalit, ang gustong palitan si Zubiri. So ibig sabihin, ang move ay galing sa labas. Saan kaya galing? At kung galing man po ito sa labas ng Senado, may kapangyarihan ba ang isang entity na nasa labas ng Senado na palitan? Unang-una, paano ba naging Senate President itong si Zubiri? Ito ba'y pinagbutuhan ng mga senador o was he appointed by PBBM? So kung ganun po ang mangyayari na appointed, kasi para sa akin siguro dapat by voting. Pero kagaya ng Speaker of the House, parang dapat voting, pero parang ang nangyari yata appointed. Ngayon, kung appointment yan, kasi walang pumapabor na tagaloob ng Senado, malabo na mapalitan.
At ito namang si Senate President Zubiri. Alam mo Zubiri, kung ako sa'yo, na mayroon kang nababalitaan, yamang mayroon kang nababalitaan na isang move na kudita laban sa'yo, kung mayroon kang delikadesa, alam ko kung sa ibang bansa yan, magkukusa yan na bababa sa pwesto. Diba? Kung ako kusa akong bababa. Kasi mayroong mga somebodies na ayaw sa akin dito sa kinaroroonan kong pwesto. Pero, since yung mga karamihan ng mga senador, yung isang ina-appoint na ipalit kay Zubiri, ay tumatanggi. Samantalang, di ba ang parang pangarap ng mga senador na yan, sila ang mahirang na president. Pero sa pagkakataong ito, tinatanggihan. Ngayon, yung nabalita na ang napipisil daw ay si Grace Poe na ipalit kay Zubiri. Why Grace Poe? Sa tingin ko, hindi naman magaling si Grace Poe na maging Senate President. Wala naman sa pagkatao, wala sa talent. Alam niyo, ang mga pwedeng gawing Senate President dyan, supposed to be, kagaya ni Loren Legarda, si Amy Marcos, or Chis Escudero, or Peter Cayetano. Pero, ayaw ko naman kung si Amy Marcos naman kasi ang maging Senate President, nako, delikado po. Talagang hindi pwede si Amy Marcos. Unang-una, magiging hindi po maganda kasi hindi magandang itsura dahil parang hawak na ng Marcos Romualdez. Kasi si PBBM ang president, si Martin Romualdez na pinsan ang Speaker of the House, kaya hindi pwedeng si Amy Marcos. Kasi pangit ang itsura. Tsaka isa pa, hindi talaga pwede si Amy Marcos dahil si Amy Marcos ay traitor. Traitor, di ba? Kaya hindi siya pwede dyan. Ngayon, si Loren Legarda naman, mahusay naman si Loren, pwede nga siya. Kaso, di ba, makakaliwa yan. Ano naman kinalaman ko makaliwa? Well, ewan. Si Chis Escudero naman, alam mo si Chis Escudero, matalino naman at saka abogado naman ito. Kaya lang pag magsalita siya, parang masyadong mabulaklak. Minsan parang hindi direct to the point. Matulain. Sino kaya? Wala akong mapili eh. Kung si Alan Peter Cayetano naman, abogado, matalino, magaling, kaya lang minsan bias eh. Tingnan nyo na lang yung ginawa niya doon sa isang Senate hearing na masyadong nagyabang. Pinagalitan pa yung mga resource person. Yung tungkol ito sa mga empleyado sa abroad na nagsumbong sa embassy. Hindi ko na masyadong basta nagyabang siya doon. Imbis na tulungan yung mga biktima, kinu-question pa niya. Kaya, so ngayon, itong pagpapalit ng Senate President, dapat lang po talaga napalitan na itong si Mig Zubiri sa kanyang pwesto dahil mahina eh. Mahinang nilalang. Hindi po siya bagay dyan sa posisyon. Hindi walang power. Powerless. Hindi niya kayang mag-lead. Talo-talo siya ng mga nasa under niya eh. Kaya dapat lang talaga siya mapalitan. Ngayon, ang isang matapang lang dyan na pwede nga, itong si Peter Cayetano na masyado namang mayabang at So, ewan ba?
Ngayon, kung sana, magkusa na lang sana kasi, mabait naman sana si ano eh. O, medyo okay lang, pero hindi okay. Okay na hindi okay. Kasi siguro sa batch na ito ngayon, kahit papano, si Mig Zubiri ay medyo matino lang kasi siya. Wala namang yabang sa katawan. Kaso mahinang nilalang. Mahina. Kayang diktahan. Bakit ko nasabing kayang diktahan? Tingnan mo yung ginawa dito sa subpina kay Kibuloy. Sino kayang nagdikta sa kanya? Para hindi niya pirmahan ng napakatagal. Dinilay-delay. Siguro, kahit na gusto man niyang gawin yon, pirmahan, mayroong humaharang, mayroong pumipigil sa kanya. Kaya doon siya lumalabas na weakling. Yan kasi, pag mga politiko po na tumanggap ng mga donor, ng mga donations pala, kapag ang boto mo ay inasa mo sa mga sponsor, sa mga donors, yan kasi, hindi ka na tuloy makapag-desisyon ng desisyon na gusto mo. Ako naman ay naniniwala sa ilan sa ating mga politiko na yan ay may mga straight sana na pag-iisip. Kaso, dahil sa wala kasi kayong tiwala sa inyong mga sarili na kayo ay talagang iboboto ng taong bayan. Yung talagang totoong boto. Kasi bakit? Well, nasa sistema na kasi ng eleksyon natin na kayo rin talaga rin ang may gawa. Kung gumagawa kayo baga ng mga batas sa pagkakaroon ng matinong klaseng eleksyon, yung bang klaseng eleksyon po mga kababayan na ang boto ng tao ay talagang yung totohanan na pagboto, totoong boto sa isang totoong public servant. Yung hindi, sana kung mawawala itong mga black voting, yung mga nagdo-donate sa mga politiko. Kasi ang nangyayari dinidiktahan yung politiko. Ito na lang na nangyayari ngayon dyan sa Senate hearing na yan tungkol sa kay Kibuloy. Bakit ang lakas na loob ni Kibuloy? Na hindi mag-appear, na magmatigas. Kasi inaasahan niya na mayroong magkakanlong sa kanya. Dahil ang laki ng utang na loob sa kanya nang nakikita natin ngayon na halos lahat ng senador. Alam na natin kung sino. Alam na kung sino-sino ang mga yan na may utang na loob kay Kibuloy. Kay Kibuloy at Duterte. Ayaw nilang ma-hurt ang feeling ng Kibuloy at Duterte. Kibuloy-Duterte partnership. Diba? Yan dapat po kasi ang maputol na practices kapag eleksyon. Yung nakikialam ang mga negosyante, nakikialam ang kung sino-sino, kasi may mga hidden agenda sa pangingialam, sa pagdodonate ng pera. Nakukompromiso Nakukompromiso ang mga batas na dapat ipasa. Nakukompromiso ang mga programa. Ang mga pagpapataw ng parusa sa talagang mga totoong kriminal. Nakukompromiso dahil sa mga utang na loob. Dapat kasi ang eleksyon, wag nang daanin kasi sa ganitong klaseng eleksyon na dinadaan sa pera, sa kasikatan. Bakit kasi hindi lahat ng kandidato i-present sa publiko? Dapat
tingnan nyo, kapag eleksyon, sino-sino lang ba ang ini-interview ng initong mga media? Di ba yung mga sikat ng dati, yung dati ng kilala? Bakit hindi ninyo bigyan ng boses yung mga kumakandidatong walang pangalan? Baliktad eh. Dapat nga, ang pakinggan ninyo, ang interviewin ninyo, bigyan ninyo ng pagkakataong marinig ng tao, ay yung mga kumakandidato na walang pangalan. Yung mga hindi kilala, na malay natin, may mga ibubuga pa ang mga ito. Kaysa dito sa dati na mga kilala, yun pa ang pasisikatin ninyo. Diba? Napakalaking kabalbalan nitong sistema ng eleksyon natin. Kung sino pa yung mga dati na nating kilala eh. Mga pangalan, dati mga pabalik-balik na dyan, kilala na natin. Alam na natin ang mga karakter, yung mga kakayahan, yung mga kwalifikasyon, kung ano yung mga ano to, track record. Yung mga pabalik-balik dyan na alam naman natin na wala namang ginawa kasi makikita natin sa sitwasyon ng bansa natin, oh. Ano nangyari sa bansa natin? Hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Kundi dahil dyan sa mga politikong yan na pabalik-balik dyan. Wala namang nagagawa. Walang nagagawa kundi lumubog lang tayo ng lumubog lalo dahil ang income ng bansa natin ay ibinubulsan nila. Tama ba mga kababayan? Yung naiisip ko, kaya tuloy hindi tayo makapaghalal ng talagang matitino. Yung talagang may mga kakayahan, yung talagang may mga hangarin, totoong hangarin sa pag-unlad ng bansa natin. Ito'y maaaring nandiyan sa mga unknown candidates, dito sa mga kumakandidatong walang kakayahang magpasikat, mga walang pangalan. Pero yan pala ang may kakayahan at may puso. May puso para sa ating bansa. Tama hindi? Ito mga, my goodness, si Manny Pacquiao dati nang kilala. Si Bong Revilla, si Estrada. Mga dati na nating kilala. Bakit yan pa ang pagbibigyan ng chance na marinig o mapanood ang pagsayaw? My goodness! Kikimbot-kimbot dyan sa TV eh. Ibuboto na. Nyeta. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon nitong yung mga hindi kilala na tumatakbo? Tapos natawagan nyo pa, nuisance candidate? Alam nyo, may kasalanan din yan itong Comelec eh. Kapag walang pangalan ng isang kandidato, pag never heard ang pangalan, tatawagin nuisance candidate? Ano ibig sabihin ng nuisance? Panggulo, pasaway. Naging pasaway patuloy yung matitino. Lintek na mga patakaran niya ng Comelec. Walang kwenta, inutil. Ang tagal-tagal na ng Comelec sa gobyerno natin, pero hanggang ngayon, ang nahahalal ay mga walang kwenta, mga walang utak, mga pulpol, mga walang puso. Yan ang dapat nating tawagin nuisance candidate. Wala nang ibang ginawa kundi magnakaw, magpayaman. Yan naman ang sadya ng mga yan dyan eh. Wala namang mga utak, pero paglabas ng Senado, ang yayaman na. Ay naku mga kababayan, kumbaga nagsasasalita tayo dito, nagmumukha lang tayong tanga sa pagsasalita. Kayo mga kababayan, ano bang masasabi niyo tungkol sa mga pinagsasasabi ko? Tayo ay ordinaryong tao lang tayo. Ang nanonood sa akin sa 10. Pero kayong mga nanonood sa akin, yung mga sinasabi ko ba ay kabalbalan? Diba?
nako. Kayong mga nanonood sa akin, bahala na kayo na i-share ninyo kung gusto ninyong lumaganap itong mga ganitong pananalita. Diba? Kayo nang bahala, mga kababayan. Kasi dahil sa inyo, kaya ako nagkaka-views. Pero, yung dagdag sa views, kung gusto ninyo na makatulong sa ating bansa, yun din ang maitutulong ninyo. Tama hindi. Okay? See you next time. And thank you for your time also. Peace be with us.